Greetings everyone. Today we'll be presenting our project, the Smart Inventory and Sales Management System built in Java using linked-list data structure. The main goal of our system is to manage products, record sales, and generate simple report using linked-list operation instead of array or databases. This allows us dynamically stores, update, and delete the data without fixed limits. Let's start by explaining the foundation of our system, the node class. The node class represents one individual product or sales records in our list. Each node stores several pieces of information like product ID, quantity, price, and total sales amount linked to the next in the previous nodes. In our code, we also included getters and setters for encapsulation. This means each variable can only access or modify through specific method, making the program more secure and organized. The node structures allow linked lists to connect products together in a chain. Each node knows who can before and after it, creating a double linked list. Moving on, I discuss the main class which serves as the control center of our program. Inside the main class, we use a buffer reader to take input from the user through the console. The program is smart with a main menu titled Smart Inventory Sales Management System and 8 main options. Add new product, product, details, search product, management, analyze and exit. Program issues trigger specific methods from my linked list class allow user to interact with the inventory. This menu design makes the system easy to navigate because it's run in a continuous while loop. The user can keep performing action until decide to exit. In short, the main class connects the user interface to linked list operations. Now, I talk about the first part of our linked list class, the adding and showing of our product. When we add a new product, the system creates a new nodes and link into the end of the list. It updates both the head and tails node. This linking make a linked list efficient for adding a new data. We have two methods for displaying product. One, displaying first, which shows the product from the first added to the last. And two, display last, which shows them in reverse order from the most recently added back to the first. If the list is empty, the program display a friendly message stating the product list is empty. These features show how a linked list can traverse data in both directions, thanks to our previous and next reference. Dito sa display first, na kung nakikita nyo sa background ko, una, gagamit tayo ng if head is equal to null. Ito, chinecheck niya kung empty ang list, ibig sabihin walang head. Dito sa next na code, system.print, sinasabi dito na kapag empty, magpiprint ng message na walang laman ang product list or product list is empty. Dito po sa return, lalabas na agad sa method, hindi na magpapatuloy sa susunod na code. Dito po sa node current is equal head, gumagawa ng variable na current at nilalagay ito sa head or start ng list. Gagamitin ito para sa i-traverse ang list gamit ang loop. Dito sa while loop, nakita nyo sa screen ko, while is open parenthesis current is not equal null. Habang may laman pa si current, di pa nag-end o magluloop pa tayo. Then dito sa if, sa loop na to, ito, chinecheck niya kung ang price ng product ay higit sa 0 at total ay 0. Wala pang complete computation or hindi pa nabibenta. And dito po sa last ng system.print, ito, piniprint ng product and details ng name ng data, and dito sa ID, kinukuha niya yung data ng data 2, quantity at price. Then dito sa current is equal current, get next,
lilipat si Karen sa next node para magpatuloy ng loop. Then dito sa next display, same lang siya ng functionality, papalitan lang ng tail yung head at get preb yung ipapalit na get next. Dito po sa code na new node is equal to new node, kung nakikita nyo po sa screen nyo, gumagawa ng bagong node ang object na ang pangalan ay new node. Dito po sa mga set data natin, dito po sa new node.setData, sineset niya yung data sa field ng new node gamit ang value na ipinasa sa method. Dito po sa isang set na new node.setData, sineset yung data sa field ng new node gamit na yung data na pinasa. Dito po sa new node.setQuantity, ina-assign yung quantity kung gaano karami sa new node. Dito po sa isang set pa, new node.setPrice, ina-assign yung presyo sa new node. Dito po sa loop, if loop, chine-check niya kung empty ba yung list or walang laman. Ibig sabihin, head is null. Kaya po, if open parenthesis, head is equal to null. Dito po sa head is equal to new node, kung empty nga yung gagawin nating new node bilang head o unang node list. Then, yung tail is equal new node, since siya lang yung node, siya rin yung tail, huling node list. Dito po sa else, kung hindi empty ang list, ay kung may laman, ito ang gagawin. Tail.set next new node, i-connect yung current tail papunta sa new node bilang new node. Then dito sa new node set previous or preb, i-connect naman si new node pabalik sa dating tail bilang previous. Then dito sa tail is equal new node, gagawin na ngayon ni new node bilang bagong tail, last node sa list. Next, I'll explain how we manage updates and deletions in our linked list. For updating, we created two methods, update name, which allows users to change a product's name, and update ID, which allows them to modify a product's ID. These updates happen by moving through the list until we find the target node. Once we find it, we change the corresponding value using the setter methods. For deletions, we provide three options: delete product, which deletes a specific product, delete sale, which deletes a sale record, and delete all, which clears the entire list, including all products and sales. When deleting, the code carefully updates the next and previous references. This keeps the remaining nodes connected and prevents broken links, which is one of the main advantages of using a W-linked list, because we can easily remove or rearrange nodes without having to recreate the entire structure. Gotcha. So, kung makikita nyo dito, gumawa ang grupo namin ng method na tinatawag na update name. Nagtataglay siya ng dalawang input, data, and na naghahanap ng current product name at yung name, yung bagong name na ipapalit. So, kung makikita nyo dito, if head equals to null, ito nagche-check kung empty ang list or walang laman, ibig sabihin walang head. Kapag empty, magpiprint ng message na walang product sa list, or ito, yung product list is empty. Return. Titigil na agad ang method kung walang laman ang list. So, dito naman, node current equals head. Ito, gumagawa ng variable na current at sisilwanan ito sa head. Gagamitin ito para mag-loop sa list. While current is not equals to null. So, ito naman, ginagawa naman na ito, naglo-loop habang may laman pa si current or hindi pa end ng list. And itong next code, if current.get data, that equals data, and current.get total equals to 0. So, sa loob ng loop na to, tinitignan kung yung data ng node ay kapareho ng data na hinahanap mo or yung product name. At yung total niya ay 0. Hindi pa nabibenta, wala pang computation. Kung pareho itong totoo or true, ready na itong mag-update. So, next code, current.setData,
open parenthesis, uname, close parenthesis. So, dito isa-set ang bagong name or yung uname sa node na natagpuan. System.out that print successfully updated product name. Ito naman, magpiprint ng success image para alam mo na update na. So, next, system.out that print current.get data plus ID current.get data. So, dito ipiprint yung product name at ID niya. And then, return again. Titigil na ang method dahil tapos na ang update. So, next, current equals current.getNext. Kung hindi pa natagpuan ang tamang product, lilipat sa next node para patuloy ang loop. And then, magpiprint ulit kami. Kapag natapos na ang buong loop at wala pa ring match, ipiprint na hindi nakita ang product. So, dito naman, next tayo dito naman sa update ID, same functionality lang sa update name, pero instead of strings, integers or numbers na ang nakalagay. So, dito sa panibagong code na delete series, gumawa kami ng bagong method na tinatawag na delete product. So, tumatanggap ito ng isang output, name, ang product name na gusto mong i-delete. So, next, if head is equals to null, i-check ulit dito kung empty ang list, ibig sabihin walang laman or walang head. So, magpiprint, kapag walang laman, magpiprint na message na empty ang list. Return, titigil na agad ang method kung hindi natuloy sa deletion process. The next, node current equals head, gumagawa ng variable na current, at ito ulit, nalagyan ulit ng head. Gagamitin ito para mag-loop ulit sa list. So, gumamit ulit ako ng while loop. So, while current not equals to null. So, maglo-loop ito hanggat hindi pa null si current or may node pa sa list. So, if current.getData equals name and current.getTotal is equals to 0. So, dito sa code na to, sa bawat node, i-check kung ang name ng product ay kapareho ng hinahanap mong name at ang total ay 0, or ibig sabihin, hindi pa nabenta o pwede pa siyang i-delete. So next, if current is equals to head and current is equals to tail, eto, nag-check siya. Kung si current ay parehong head at tail. So, ibig sabihin, siya lang ang laman ng list. So, dito naman, nag-create ulit kami. Head equals null, tail equals null. So, kung siya lang ang laman, i-delete siya sa pamamagitan ng pag-set ng head at tail sa null. Else, if current is equals to head, kung si current ang first node, head lang, lilipat ang head sa susunod na node, tapos tatanggalin ang connection pabalik. Or, prev equals to null. Dito yun. So, next, else if current is equals to tail, kung si current naman ang last node or tail, ililipat ang tail sa previous node, tapos tatanggalin ang connection forward. So, next is equals to null. Kung si current ay gitna lang ng list, tatanggalin siya at sa pamamagitan ng pagdugtong ng nodes sa magkabilang side niya. So, dito siya nakalagay. So, current.getPrev, let's set next, current.getData. And, ito din sa ilalim, magka-connect din sila. Current.getNext, let's set prev, current.getPrev. Pagkatapos na ito, magpiprint system.out.print. So, magpiprint kami ng success message na deleted na yung product. So, return. Titigil lang method after successful deletion. So, current. Kung hindi pa natagpuan ng match, ililipat si current sa next node sa list. Ito yun. Current equals current.getNext. So, tutuloy ang loop. System.out.print product not found. Kapag natapos ang buong loop at wala pa ring match, magpiprint ng message na hindi nahanap ang product. So next tayo, dito naman gumawa kami ng method na tinatawag na delete sale. May isang input, which is name, yung pangalan ng product na gusto mong burahin mula sa sales record. So ito ulit, mag-check ulit kung walang laman ng list or yung head ay null. So ibig sabihin walang sales na naka-record. Kung walang laman, i-print ng message na walang naka-record na sales or no sales recorded. So return ulit, titigil na agad ang method kung walang laman ng list. So next, gumawa kami ng isa pang variable na current at nilagyan ito ng head para magsimula ng list. Ito ang gagamitin sa loop para hanapin ang
tamang sale record. So, while current not equals to null. So, maglo-loop ito habang may laman pa si current, hindi pa end ng list. If current.getData, ito naman sa susunod na code na to, if current.getData equals name and current.getTotal is greater than 0. So, sa bawat node, titingnan kung ang product name or getData ay katulad ng name na pinasa at ang total ay mas mataas sa 0, ibig sabihin may sales record na talaga. So, next, if current is equals to head and current is equals to tail. So, dito, i-check kung si current lang ang nag-iisang laman ng list. Kung ganon, siya ang head at tail. Kung siya ang laman, tatanggalin siya sa pamamagitan ng pag-set ng head at tail sa null. So, ito yun, head equals null, tail equals to null. Kung si current ay nasa unahan ng list, or head, ito yung code. Ito yung nag-code na nag-perform na yung else if current is equals to head. Next, lilipat ang head sa susunod na node at tatanggalin ang prev link pabalik sa dating head. So, ito yun, head equals head.getNext and head.setPrev to null. Kung si current naman ay nasa dulo ng list or tail, ito yung code niya, else if current equals to tail. Ito naman sa code na to, tail equals sales.getPrev and tail.setNext to null. Lilipat ang tail sa previous node at tatanggalin ang next link papunta sa dating tail. Else, kung si current ay gitna lang ng list, ito yung sa else, kung si current ay gitna lang ng list. Wait. So, current.getPrev, next move on tayo, current.getPrev, let's set next, equals current.getNext and current.getNext set prev current.getPrev. So, tatanggalin siya sa list sa pamamagitan ng pag-connect ng node at sa harap at likod niya. So, system.out.println, ipiprint ng success message na burado na ang save ng product. So, ito yun, system.out.print sale record for plus name plus deleted successfully. So, magre-return ulit, titigil na agad ang method pagkatapos ma-delete. Kung hindi pa natagpuan ng match, lilipat sa next node sa list at ipagpapatuloy ang loop. Ito yun, current equals current.getNext. Kapag natapos ang loop at wala natagpo ang match, magpiprint ng message na hindi nakita ang sale record. Sale record not found. So, dito tayo sa last part ng deletion process. So, gumawa kami ng method na tinatawag na delete all. Walang input at walang return value. Gamit ito para burahin lahat ng products at sales records list. So, ito ulit na next line of code. I-check ulit kung walang laman ng list, wala pang products. So, kung walang laman, piprint ng product list is already empty. So, return. Titigil na ulit agad ang method, hindi na magpapatuloy sa pagbubura. Binubura lahat ng nodes sa list sa pamamagitan ng pag-set sa head at tail to null. So, ito siya. Head equals null, tail equals null. Sineset din ang total sales pabalik sa 0. Kung may tracking ka ng total sales sa buong list, ito ay nire-reset din. So, ito yung total sales equals to 0. Magpiprint ang confirmation na lahat ay successfully deleted. So, ito yung all products and sales record deleted successfully. So, yun lamang para sa delete all or deletion process. Thank you. Furthermore, I will explain the searching and sales management part of our linked list. The search name and search ID methods allow users to find products by the name or ID. The system goes through node by node until it finds a match and then shows the product details. For sales management, we have the record sales method. This method checks if the product exists and if there is enough quantity available. If the sale is valid, it deducts the sold quantity from the inventory, computes the total sales amount, and creates a new node to represent the sale record, which is then added to the list. After recording a sale, the user can call display sales to view all past transactions. This shows each sold product, the quantity sold, and the total price. So yun, since tapos na tayo sa search names, dito naman tayo sa search IDs. So same lang sila ng search name,
Pero, babaguhin natin yung parameter, which is int data2. Yan. Yan yung pangalan ng ID. Yan. Yan yung input data2. So, ginagawa dito ay, kaysa yung pangalan ng product yung sinesearch, ang sinesearch naman dito ay yung kung anong number ng ID ng product na yan. So, same lang sila, pero babagawin mo lang dito yun. Yan, yung data to equals current .get data. Yan. So, magbabaga rin tong ipiprint. Diba, sa search name, nandito yung data, pero ito, get data, tapos nandito yung plus data to. Yan. Ayun lang. Save lang sila ng search name. Pero yan nga. Kung nanap dito yung number ng ID. So, yan. Next na tayo. Ito naman yung method namin na display sales. So, ginagawa dito ay dinidisplay nito yung kung magkano na yung nabenta ng product na yun. So, yan. Matay dito. Node current equals head. So, yan. Yung current, gagawa tayong variable name na pangalan current. Tapos, magsisimula siya sa head. So, magkakasing value sila. So, yan. Next, boolean found equals false. Gagawa tayo ng variable name which is found. Like, gagamitin natin para malaman kung may nabenta ba yung na yun, product na yun. So, gagawa tayo ulit ng loop para i-check each product na tatanong natin kung hanapin sa code. So, yan. Current not equals null. So, yan. Check nga kung may laman yung kada code. So yung gagawa tayong condition if current.getTotal is greater than 0. So, ito check naman ito kung may sales nga yung product. So, yan. Found equals true. Yan. Kapag may sale, tatandaan ito natin na may nabenta yung record. Kung, yan. So, piprint yung system out print line, current.getData. So, yung pangalan ng product, as ID, plus current.getData2, yung anong ID number ng product, yung sold, kung ilan nabenta ng yan, sold, kung ilan binenta ng, ayan, sold plus current.getQuantity. Yan. Kung ilan nabenta ng product na yun, tas yung plus current.getPrice, kung magkano yung nabenta ng product, at yung total, which is yung current.getTotal, kung magkano lahat ng nabenta niya. So, yun. Ayan. Current equals current.getNext. Ito nga yung susunod. Ayan. Susunod na to. Gagawin na to. Ayan. Pagtapos ma-check niya yun, pupunta naman siya sa next node para gawin rin yun. So, ayan. So, may isa pang condition, if not found. So, pag gusto nyo tong, ayan, search nga sa each node, pag walang nabenta yun, na yun, product na yun, ito yung mag-print, which is system.outPrintLine, no sales records yet. So, which is yun. So, balik na po tayo sa code po namin. From my method, gawa po kami ng method po para sa search. Ang public void search name.
Yan. So, yan. Gawa po kami parameter string data. So, train po kami ng string para po sa mga characters po. At yung data po ay ito po yung mga pangalan ng product na gusto niya pumayag sa list. So, yan. Next is yung if head equals null. Nakita nyo na po ito dun sa display, add, delete, at update po. So, yan. So, ito po ay chine-check kung wala pong laman yung list. So, pag wala pong laman yung list, yan, print man po yung product list is empty. So, magre-return po siya. Yung next po ay yung node current equals head. So, yan. Gagawa po tayo ng variable na yung pangalan po head. Ay, current. At ilalagay po sila, ay magkakasame value po sila ng value po ng head. So, yan. So, magsisimula na po tayo ng loop po. Gumamit po kami ng while structure para po sa loop namin. So, yan. While po, so gumamit po kami ng condition. Yung condition po namin is current not equal to null. So, ito po yung gagawin po nito ay checkin po yung mga node kung yung product po ay nakikita po dun sa hinanap ko po. So, checkin po. Checkin po yung each node po kung may laman po. So, habang hindi pa po nagiging null, ay maglulop po na maglulop. So, yan. Gawag po kami ng condition po, which is if data.equals current.get data. Ito po yung first condition po namin. So, ito po ay chine-check po yung product na hinahanap po namin ay equals po dun sa node sa product po ng node na po yun. So, yan. Gawag po kaming end operator po. As yung pangalawa po ng condition is current.getTotal equals 0. Ito naman po ay i-check kung yung product po na yun ay may laman pa po. So, yan. So, pag naging true po to paheras, ipiprint niya po yung ito po, ipiprint niya po to, which is yung product found plus data, which is yung pangalan po ng product, plus ID, plus current.getData to. Yung current.getData to po ay same po dun sa update ko, pati sa add at sa display po, which is yung ipiprint po yung which is integer lang po yung ipiprint. Pati rin po sa current.getQuantity at sa current.getPrice. Ipiprint lang po yung kung ano pong number yung po no, ang product na po yun, kasi kung gaano po marami at kung gaano po pong presyo niya. So, return po. Yan. Current equals current.getNext. Kung di po sila match po yung yung product po dun sa na yun, sa node na po yun, which is yan, diretso na po siya dun sa pangalawa. So, yun po, check niya po kung magka-peras po sa hinahanap niyo pong product. Pag hindi pa rin po peras sa hinahanap yung product, yun naman po siya sa susunod hanggang makita niyo po ito. So, yan, ito naman po pag nag-false po yung condition po, which is kung wala po doon sa laman ng list yung hinahanap niyo pong product, or wala pong laman yung product na yun, wala, zero po siya, yung yan, magpiprint po siya ng no such product exists. So, kapag natapos na po yung buong loop, so pag wala pong nahanap sa loop na sa list, yan po, magpiprint po siya ng no such product exists. Yan lang.
Finally, I'll discuss the reports and analytics feature that summarizes all the data stored in the linked list. The reports method produces a basic report that summarizes the total amount of products, the total sale amount, the top selling product, and any out-of-stock items. These reports and analytics allows users to make quick judgment about the business, like which items are selling well or needs to be restocked. So let us move on to the code. So here we have public void record sale. Tapos yung parameter niya is string name or yung name ng product, and then yung int qty or integer quantity, yung gano'ng karami yung product. And then gagawa tayo ng node with ang pangalan ay current, tapos set natin yung address niya equal to head. So node current equal to head. And then gagawa tayo ng while loop. So yung while loop is my condition na current is not equals to null. So kapag yung current daw is not equals to null, is tutuloy yung loop. Kumbaga kailangan is hindi empty yung linked list, kailangan may laman. Then kapag nasatisfy yung while loop, pumunta tayo sa if. Ang condition ng if is current.getData that equals name and current.getTotal equal to 0. So sa bawat node, chine-check dito kung tugma ang product name tapos yung total niya is 0, meaning na hindi pa siya nabebenta. And then panibagong if loop na may condition na current.getQuantity is greater or equal to quantity. So tinitignan dito kung sapat ang stock or quantity para sa gustong ibenta. And then current.setQuantity, current.getQuantity minus quantity. So bawas ang quantity ng binenta mula sa current stock. Ayun lang yung ginagawa ng code na to. And then double total equals quantity times current.getPrice. So yung total natin, so kinumpute sa pamamagitan ng current tapos yung presyo. Times lang. Ay, yung quantity times presyo para makuha yung total. And then total sales plus equals to total. So inad ang total sa overall sales tracker or yung total sales natin. And then gagawa na naman ng panibagong node which is pangalan ay sale. So node sale equals to node. So dito iset natin yung data niya. So una muna is sale.setData current.getData. So ayun yung name ng product. And then iset naman yung sale.setData2, ayun yung ID ng product. And then sale.setQuantity, ayun yung sold na quantity ng product. And then sale.setPrice, syempre ayun yung presyo ng product. And then sale.setTotal, ayun yung total. And then next naman tayo is sale.setNext sale, tapos sale.setPrevTail, and then tail is equal sa address ng sale. So yung tail.setNext sale is bagong node, ang sunod ng tail. And then yung sale.setPrevTail is previous ng bagong node ay current tail. Tapos yung tail equals to sale or tail ay same address sa sale is bagong tail na ang bagong benta. So ipiprint lang natin. So system.out.print sale recorded plus yung name, product name, tapos quantity sold, tapos yung total. Ayun lang. Ipiprint lang yung record tapos isasama yung details. And then return. And then else naman kapag nawala ng stock, so kapag kulang ka sa stock, maglalagay siya system.out.print
line, not enough stock available. Kumbaga, hindi matutuloy yung sale kasi nga, out of stock na. So, current equals current.getNext. So, kung hindi tugma, lilipat lang sa susunod na node sa list. And then, system.out.println, product not found. So, ito yung mangyayari kapag yung search mo is hindi naman nasa listahan or wala na, na-delete mo na. So, ayun lang. So, dito naman tayo sa isang method namin, which is public void reports. So, ito yung method na ginagamit para ma-print yung summary report ng lahat ng products and yung sales. So, dito, same din sa ibang methods na mayroong if head equals to null, system.out, no data available kapag walang laman yung list. So, next tayo. In total products equals 0, double most sales equals 0, and string top product equals to wala. Ating dalawang quote lang. So, ano lang siya? Gumawa ng tatlong variable na to para sa bilang ng products, tapos yung pinakamalaking sales amount, tapos yung pangalan ng top selling product. Tapos, ito ulit, gagamit ulit tayo ng current. So, nagawa ng node na pangalan ay current. So, node current equals to head. Tapos, same ulit ang while loop para mag-loop siya kapag may laman lang yung list. So, kapag meron nga, pupunta tayo sa una nating condition, which is if current.getPrice is greater than 0 and current.getTotal is equals to 0, total products increment. So, bibilangin lang ang products na may price pero hindi pa nabebenta. Ayun ang ginagawa ng code na to. And then, sunod naman na if current.getTotal is greater than most sales equals current.getTotal, and top product equal current.getData. So, sa code ito, nitignan kung ang product na ito ang may pinakamalaking sales. Tapos, kung siya nga yung may pinakamalaking sales, ay i-update yung most sales at top product. Ayun lang yung ginagawa ng code na yun. Tapos, ayun, current equals current.getNext, mag-move lang. And then, system.out.println, total products, plus yung total products na nakuha nun. And then, system.out.println, total sales revenue, tapos yung, total sales. So, ipiprint lang yung total products na hindi pa nabenta, tapos yung total sales revenue. Tapos, dito naman tayo sa pangatlong if not total product is empty, is magpiprint ng top selling product plus top product plus yung most sales. So, kung merong top product, ito yung piprint. Tapos, kung wala naman, pupunta tayo sa else, which is no sales record yet. And then, sa susunod naman, ito yung mag-check kung may stock pa ba yung products or wala. So, system.out.print line out of stock products, tapos current equals head, boolean any out na pangalan equals false. So, ipiprint dito ang header para sa out of stock section, and then magre-restart si current.
Tapos, magagamit yung any out natin na boolean para malaman kung meron bang wala ng stock. And then, punta naman tayo sa while. Same ulit. Current not equals null. Tapos, if current.getQuantity equals to 0 and current.getPrice is greater than 0 and current.getTotal equals to 0, system.out.print line current.getData plus yung ID niya, current.getData2. Tapos, any out equals true, yung boolean. And then, current.currentGetNext. So, ang ginagawa lang nito is maglo-loop para hanapin ang products na walang quantity, may presyo, at hindi pa nabebenta. Tapos kung meron, is ipiprint ang name at ID.